So, eto na nga mga kababayan, yung ating pag-uusapan ngayon ay patungkol dito kay Cayetano. Nako, mga kababayan, ah, ayan, Conrad Milina, ayan, and kay Leo Catalan, and kay Severina Vasquez. Ayan, may love shoutout po. So mga kababayan, eto po, umpisahan agad natin itong patungkol po ito kay Alan Cayetano, mga kababayan, na may tatlong bagmen. Naku, patay ka diha, ah. Tatlong bagmen, mga kababayan, si Cayetano. So, ibig sabihin, tiba-tiba. Mamana Alsaga, ayun, naku, mga kababayan. At, bukod dyan, mga kababayan, ipapasa na or ibibigay na ni Senator Ping Lacson sa ombudsman. Nako, patay ka dito, Alan Cayetano, no? Ayaw na ni Ping Lacson, mga kababayan, idaan pa sa Senate Blue Ribbon Committee itong naturang mga ghost project na to, mga kababayan. Kasi bakit? Kung idadaan pa daw sa Blue Ribbon ito, marami daw mga witness na magigipit at marami daw witness ang tawag dito mga kababayan, malagay sa peligro ang buhay. Now, which is, marami po talaga kasi bakit? Mga taga-tagig ito eh. May possibility na talagang balikan ni Alan ito, mga kababayan, kasi mga taga-tagig po ang witness. Kaya ngayon, mga kababayan ay idiretso na daw ni Ping Lacson itong kaso ni Alan sa ombudsman para ombudsman na daw ang maghanap ng ebidensya at mangalap, mga kababayan, at magpatunay na talagang makulong si Alan, no? Ayaw ni Ping Lacson, mga kababayan, na madamay pa itong mga witness, no? Kasi nga, syempre, mga taga-tagig ito, kapag ka ipatawag mo ito, syempre bawal takpan ang mukha, babalikan ni Alan 'yan, 'di ba? Oo. So, mga kababayan, may possibility manganganib ang buhay nitong mga witness. Nako, patay ka diha karon. So ito, mga kababayan, Lacson, balak isumite sa ombudsman ang ebidensya sa umano'y ghost project sa Taguig. Na, patay. Ito na. Si Senator Panfilo Ping Lacson, balak daw na idirekta na yung pagsusumiti ng mga ebidensya sa umano'y ghost projects dyan sa Taguig City patungo sa Office of the Ombudsman at hindi na sa iba pang mga tanggapan. May balita si Bombo Angelo Aganan. Bombo Dennis, balak umano na Senator Panfilo Ping Lacson na direkta ng isumite sa Office of the Ombudsman ang mga ebidensyang nakalap sa kanilang pagsisiyasat sa umano'y ghost project sa Taguig City upang mapabilis ang investigasyon at posibleng pagsasampa ng kaso. Ayon kay Lacson, ikinukonsidera niyang huwag nang idaan sa Senate Blue Ribbon Committee ang mga ebidensya dahil maaari lamang umanong humaba ang proseso at maharap sa panggigipit ang mga resource person. Dagdag. So, totoo naman talaga, mga kababayan. Huya, silo po sa'yo dyan. Sir Kenry, hello po. Totoo naman talaga kasi kapag idaan pa ito sa Blue Ribbon, yung mga witness kasi dito, mga kababayan, mga taga-tagig. Alam mo nyo na naman po ang mangyayari. Ayan, Mang Jose Divine Healer, hello po sa'yo dyan sa Antipolo. So, alam nyo naman po, mga kababayan, ang mangyayari dito sa mga witness. Una, halimbawa, witness ka, syempre, ipapatawag ka ngayon sa Blue Ribbon. Syempre, pag dating mo doon, nagsasalita ka, syempre, tatandaan ni Cayetano yung mukha mo. E di, paano kanyan? Kawawa kanyan. So, para ma-secured ang mga witness, ay doon na lang idiretso sa ombudsman. Bakit? Kasi kapag sa ombudsman, mga kababayan, no, meron kasi lang mga affidavit yan eh. Pwede namang si alias ganito, alias ganyan. Tapos ipakita mo yung tawag doon, ebidensya, pruweba, picture, yung materialis, kung substandard ba ito, o di kaya premium, o di kaya kung ano-ano, no, mga materialis. So, kawawa po talaga, mga kababayan, itong mga resource person or sa madaling salita, itong mga witness kasi gigipitin ito eh. Oo, nako, continue. At saka, sa totoo lang, mga kababayan, bakit kasi dadalhin pa sa Blue Ribbon, bakit hindi na lang i-file? No? Bakit hindi na lang i-file diretso sa ombudsman ng magkaalaman? Kasi ang irarason niyan, mga kababayan, ni Cayetano, hindi naman korte ang Blue Ribbon eh.
Ang korte dito ay ang Supreme Court at ang Ombudsman. Kaya much better dalhin sa Ombudsman. Kasabi nga ni Alan Cayetano, wala siyang tinatago. Sabi ni Alan Cayetano, wala siyang problema. Ito, continue, mga kababayan. Senador, natuklasan umano ng kanyang opisina sa kanilang malalim na investigasyon na hindi lamang iisa kundi 3 umano'y bagman ang natukoy na posibleng sangkot din rito. Ibinunyag din ni Lacson na marami na ring umanong individual ang kusang lumalapit sa kanya upang magbigay ng impormasyon matapos niyang ilantad ang umano'y mga anomalya sa Taguig. Gayunman, nilinaw niyang Biruin nyo mga kababayan, 3 ang bagman na mukhang tiba, paldo Paldong-paldo si Vicky Bakling, paldong-paldo. Kaya pala mga kababayan, nag-recruit ng sariling researcher. Mga kababayan, may sariling researcher si Cayetano Sa mga hindi nakakaalam, may sariling siya, editor, may sarili siyang cameraman, may sarili siyang researcher. Sa totoo lang, sa mga hindi nakakaalam. Continue. tuloy pa rin biniberipika ng kanyang grupo ang mga natatanggap na impormasyon. Matatandaan na nauna nang itinanggi ni Senator Alan Peter Cayetano ang mga aligasyon ni Lacson at iginiit na walang ebidensyang magpapatunay rito matapos umanong lumabas sa mga naunang pagsisiyasat ng mga law enforcement agency na walang nakitang ghost project sa Taguig. Sinabi rin ng senador na handa siyang managot sakali mang mapatunayang may anomalya sa naturang lungsod kung saan dati siyang nanilbihan bilang kongresista. Kung handa mong harapin at wala kang tinatago dyan sa dati mong lungsod na dati kang congressman, bakit ka nga nag-travel? Saan punta nyo? To Damon. Mga kababayan, may sagot na ba kung nasaan si Cayetano? Yung magkapatid, may sagot na ba? Kasi di ba namataan sila sa airport? Meron na bang nakapagsabi kung saan ang punta nila? Ma'am R. Villegas with our Changhilo po. Kasi nagtatanong po tayo, meron na ba? Di ba? Naka-live siya now, Sir Kent. Ma'am Livy 8989, ang tanong saan? Saan siya naka-live? Sa ibang bansa ba or nasa Pilipinas lang? Continue natin. Sinabing sa bibig na huhuli, ano po sinabi ni Senator Lacson? Sabi niya may ghost project daw sa Taguig. Ang ombudsman po may interview sa isang dating vlogger na po ngayon, dating journalist, pero actually PR yon. Sinabi na nila last year pa, tinitingnan ng Taguig, wala po silang nakita. May alam din po akong law enforcement. Senator Alan, bakit sa vlogger at sa journalist tayo magbe-base? Bakit hindi tayo magbe-base dun sa DPWH? Hindi porket sinabi nung journalist, hindi porket sinabi nung dating journalist na vlogger ngayon na walang nakikitang anomalya or ghost project sa Taguig, ay maniniwala na agad tayo. Ganito. Kung halimbawa palalagnatin ka, maniniwala ka doon sa maniniwala ka doon sa butika na wala kang lagnat, sir, hindi lagnat 'yan, libog lang 'yan. Kasi sinabi ng butika. Bakit yung butika ba doktor? Ganun lang 'yan eh. 'Di ba? So, magbe-base na pala tayo ngayon sa sinabi ng vlogger na dating journalist na walang ghost project sa Taguig. So, hindi tayo magbe-base doon sa DPWH, sa mga engineer, na mga nag-check kung substandard ba o premium ang ginamit. So, ulitin ko So, kapag bumili ka ng gamot, ang niresita ng doktor ay Ambroxol, ang ibibigay sa iyo ng butika ay amoxicillin, so okay lang. Kasi butika ang nag-recommend. So, paano naman yung niresita ng doktor na Ambroxol? Para saan ba ang Ambroxol? Bakit bibigyan ka ng amoxicillin? So, mas maniniwala ka sa butika, hindi sa doktor. Ganun ba yon, Senator Alan? Continue. Agency, tumingin na, walang nakita. Wala pong ghost. Excuse me. Wala pong ghost project sa Taguig. At
Kung may mapapakita po kayo, mananagot. Pero Kwento mo yan eh. Walang ghost project sa Taguig. Kwento mo yan eh. Paano kung i-check ulit at makita ang meron? Kwento mo yan. Malamang paniwalaan mo yung kwento mo. Paano yung kwento ng iba? So, ibig sabihin, kwento mo, paniwalaan ka. Paano yung kwento ng iba at nakita nila mismo? Mahirap naman talaga hanapin ang ghost project kasi nga ghost nga ni, di ba? Mahirap talaga hanapin ang ghost project. Kasi bakit? Ghost. Pag ibig sabihin ng ghost, hindi mo makikita multo. O wala. So, pag sinabi mong walang ghost project, wala talaga kaya hindi mo nakikita. Pero doon naman nagbibase yan sa presyo eh. Rose B, hello po. Doon naman yan sa amount sa pondo, sa presyo. Kung nagtugma ba ang presyo doon sa ginastos. Kasi, una, ang engineer sa Pilipinas, marami. Ngayon, kung ang engineer mo, estimated niya 100 million, kung ang engineer ng DPWH, estimated niya 70 lang. So, hindi talaga magtugma. So, kaya ngayon, kailangan natin maghanap ng another engineer. Pag i-chinek ng isang engineer, 70 million pa rin, pero sa engineer mo ay 100 million. So, dalawa na nagpapatunay na 70 million lang ginastos, hindi 100 million. Ibig sabihin, bagsak ka. Kasi ganun yan mga kababayan. Engineer ni Alan, 100 million. Pero nung engineer ng ombudsman at engineer ng DPWH, 70 million lang. So saan ka maniniwala? Doon sa dalawang 70 o doon sa engineer niyang hundreds? Ganun lang yun, Senator Alan. Hindi porkit merong dating journalist na ngayon ay vlogger nagsabing wala siyang nakitang ghost project sa Taguig, ay maniniwala at doon na tayo magbe-base. Paano? Ano bang alam ng journalist? Ano bang alam ng vlogger? Bakit? Nilangoy ba niya? Kinubkob ba niya yung putik? Kumuha ba siya ng backhoe? Nag-drive ba siya ng backhoe? Tapos kinubkob niya yung flood control kung gaano kalalim ang nilibing ng simento? nung sinundan po namin yung JA at sinundan po namin ang mga pondo ng gobyerno, nandun po yung mga project. Kasunod nito, inamin naman nila Nung sinundan daw niya yung JA, yung GAA at yung pondo ng gobyerno, nandun yung project. Doon na nga tayo nakasulat yung project. Ang tanong kasi ngayon, nagawa ba? Magkaiba kasi, alam mo yung mga pangarasunan ni Senator Alan Cayetano, pang grade 1. Sa totoo lang. Hindi naman basihan dyan Pondo ng GAA, pondo ng gobyerno, kompleto, nandun nakasulat yung project. Kahit naman sabihin mo nakasulat doon 100 billion ang halaga, kung hindi ipinatayo, anong kwenta ng GAA? 'Di ba? Hindi naman natin basihan na nakasulat naman sa GAA, nandiyan naman yung project. Oo nga, doon nakasulat kasi pinopropose mo yan Oo, i-propose mo doon. Halimbawa, si Ken Garcia magpatayo ng 1,000 tulay. Yung buong Makati, itawid ko na, gawiin ko ng buong kalsada yung tulay. Makatawid na yung 10 sasakyan, dikit-dikit. 10 tulay, dikit-dikit, 10 truck sa kasya, tumawid sa Makati. Ang tanong kasi dyan, magkano ang i-propose mo? 100 billion. Sige, nandoon na yung 10 tulay, halagang 100 billion. Ang tanong ngayon, pinatayo ba? Hindi basihan dyan na nakalista sa pondo, nakalista sa GAA, ang basihan dyan kung itinayo ba. Di ba? Kahit naman sabihin mo, nakasulat naman yan 1,000 tulay yan ito yung halaga, 100 billion wala namang problema. Ang problema kasi dyan, natayo ba yung 10 tulay o 1,000 tulay? Diba? Continue, mga kababayan. Alam nyo, yung mga rasunan pang grade 1 yan, Senator Alan. ang naging bangayan nila ni Cayetano ang nagtulak sa kanya upang unahin ang pagbubusisi sa mga proyekto sa Taguig. Ngunit iginit niyang hindi niya isinasantabi ang ibang lokal na pamahalaan. Aniya, pinaprioridad lamang niya ang Taguig matapos umanong questionin ni Cayetano ang kanyang integridad. Nauna nang sinabi ni Lacson na kabilang sa kanilang sinusuri ang mga pinaghihinalaang ghost projects, magkakapatong na proyekto at ilang proyektong nagkakahalaga ng tinatayang 100 million peso na umano'y may magkaparehong lokasyon at paglalarawan. Samantala, nauna nang ayan na. Ganyan din nangyari sa Davao.
same location, doble ang pondo, iisa lang ang picture. Ayan na naman tayo mga kababayan. Ganyan nangyari sa Davao eh. Yung isang tulay, dalawa ang pondo, isa lang picture eh. Ayan na. Yan din ang investigasyon ni Lacson. Isang tulay, 100 million. Isang lugar, isang tulay, isang picture, ang pondo, tatlo. 100 million, 100 million, 100 million. 'Di ba? Yan ang sakit sa Davao, ganyan din. Tatlong tulay, tatlong pondo, isang lugar. So, kumbaga, anim na, hindi, tatlong tulay. Pero isang lugar lang ang tatayuan. So, ibig sabihin, tatlong tulay, dikit-dikit. Tapos, tatlo ang pondo. Tapos, isa lang ang location. So, tatlong tulay, isang location, tatlong pondo. So, ilang tulay yun? May ground floor, second floor, third floor. Di ba? Ganyan ba kay Cayetano? Dalawang tulay, isang pondo, isang lokasyon. Merong pailalim, may paibabaw. Ano yon? Ganyan yung tulay sa Taguig. Ganyan. Ganyan yung tulay sa Taguig. Meron sa taas, meron sa baba. Nagaganyan yung tulay. Dalawang tulay, dalawang pondo, isa lang lokasyon. Ano yun? Nagkapatong yung tulay. Ni Senate Lori proyektong nagkakahalaga ng tinatayang 100 million peso na umano'y may magkaparehong lokasyon at paglalarawan. Samantala, nauna ng biruin nyo, parehong lokasyon, pareho ang lugar, pareho ang picture, paglalarawan. Tapos, dalawang tulay. Either nagkaganyan yung tulay. Pwede kang dumaan sa baba, pwede kang dumaan sa taas. O di kaya magkadikit yung tulay. Nakaganyan, no? Pwede ka dito, pwede ka dito. Nakaganyan yung dalawang tulay, o di kaya nakaganyan. Pwede ka sa taas, pwede ka sa baba. Kaloka. Ano yon? Iwas traffic. Dalawang lusutan. Pag dalawa ang tulay, hati sa gitna, tapos pagdating sa dulo, isa lang ang labasan. Di ngayon nagitgitan. Nagigitgitan ngayon. Halimbawa, dalawang tulay. Pagdating dito sa dulo, isa lang yung labasan. Ano yun? Ano yung bagong design? Parang talo nyo yata yung If the London Bridge is falling, anybody hear a sound? Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Erwin Tulfo na dadaan muna sa masusing pagsusuri ang mga dokumentong hawak ni Lacson sakaling magsumite ito sa komite bago ikukonsidera na ebidensya. Sa susunod na linggo, inaasahan na muli ng bubuksan ang investigasyon ng komite at ipagpapatuloy ang pagdinig nito sa malawakang katiwalian sa flood control projects ng pamahalaan. Hindi pa niya nasasubmit, pero pag sinubmit siguro, then we'll start reviewing. Hindi, sasubmit niya. Well, of course, we'll have to review that. Tingnan natin. We really have to look into that kasi serious it's a serious matter. Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! So narinig nyo mga kababayan, patay tayo dyan. Ito pa mga kababayan, nako, bukod dyan mga kababayan, sa inano ni Ping Lacson ay, ito po iimbestigahan din mga kababayan ng NBI. Nako, hindi pa palagpasin ng NBI yan mga kababayan. Sabi ko sa iyo, Alan, mukhang patay ka diha. No? Talagang, naku, mga kababayan, sabi ko sa inyo, pasok sa kaldero, shoot sa kaldero talaga si Alan. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, kulang na lang sabaw dito. Sabawan mo na lang, sinaing na si Alan eh. Pasok, shoot sa kaldero talaga.